Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nermina Makasalong. Today, I will discuss to you about French colonial policy. So, ang mga Francis ay mas gusto nila ang direktang pamamahala sa kanilang mga kolonya, lalo na sa North Africa tulad ng Algeria. Ito ay nangangahulugan sila mismo ang direktang nagpapatakbo ng gobyerno at lipunan doon, imbes na gumamit ng lokal na liderato. Ginamit din nila ang tinatawag na Orientalist knowledge para baguhin ang mga lokal na lipunan. Ang Orientalism ayon kay Edward Said ay isang Western na paraan ng pagtingin sa Orient na puno ng stereotypes at madalas ay pinapakita ang silangan bilang backward o kulang sa sibilisasyon at nangangailangan ng gabay mula sa kanluran. Sa konteksto ng kolonyalismo, ito ang ginagamit ng mga Francis para i-justify ang kanilang pamumuno at ang kanilang idea na sila ang mas sibilisado at may karapatang mamahala. Sa Algeria, particular nilang ipinapatupad ang policies of assimilation. Ang layunin dito ay i-civilize o gawing sibilisado ang mga indigenous people. So, paano nila ginawa ito? Sa pamamagitan ng imposing French language and culture. Ibig sabihin, pinilit nilang pag-aralin ng mga taga-Algeria ang wikang Francis at yakapin ang kultura at edukasyon, batas at maging relihiyon ng Pransya. Ang paniniwala nila, mas superior ang kanilang kultura at dapat itong tularan ng mga sinasakop nila. Ang epekto nito sa Algeria ay malalim. Sinubukan nilang burahin ang kultura at identity ng mga Algerian at palitan ito ng kulturang Francis. Nagkaroon ng dalawang magkaibang sistema ng edukasyon. Una para sa mga settlers na Francis at para sa piling minor-de-edad ng mga Algerian. Maraming Algerian elites ang naging French-speaking at nagdulot ito ng malaking problema sa kanilang pambansang identity pagkatapos ng kolonyalismo. Paano pinalakas ng Orientalism ang kolonyal na hierarkiya? Ang linyang ito ay nagpapaliwanag ng mas malalim na epekto ng Orientalism sa panahon ng kolonyalismo ng Francis at ng iba pang kanluraning bansa. Ibig sabihin nito ay, in both cases, ito ay tumutukoy sa dalawang naunang puntong nabanggit, ang direct rule at ang policies of assimilation. Sa dalawang paraan na ito, napananakop ginamit ang Orientalism. Second is, Orientalism reinforced colonial hierarchies. Ang Orientalism, ang paraan ng pagtingin ng mga kanluranin sa silangan bilang backward, exotic o inferior ay nagpapalakas o nagpatibay ng colonial hierarchy o ang ranggo sa lipunan ng binuo ng kolonyalismo. Ibig sabihin, nilikha ng mga kolonyalista ang isang sistema kung saan ang mga Europeo ang nasa itaas ng lipunan. Sila ang may kapangyarihan, karapatan at itinuturing na mas sibilisado. Pangalawa, ang mga sinasakop na katutubong mamamayan tulad ng mga Algerian ang nasa ibaba ng lipunan. Sila ang pinaghihinalaan, minamaliit at itinuturing na nangangailangan ng gabay. Ginawa nilang tuso ang kolonyalismo sa pamamagitan ng pagbibigay katwiran dito. Sabi nila ang kanilang pagdating ay para turuan ang mga katutubo, gawing sibilisado sila at itulak sila sa modernisasyon. Pangalawa, ang Orientalism ang nagbigay sa kanila ng kaalaman kahit na ito ay bias at puno ng stereotypes, para sabihing ang mga katutubo ay hindi pa ganap na sibilisado. Ang kailangan ng patnubay ng kanluran. Ito ang ginamit nilang rason para manakop at mamuno. In other words, ang Orientalism ay hindi lang isang simpleng pag-aaral ng silangan, kundi isa itong ideolohiya at kasangkapan na ginamit ng mga kolonyalista para bigyang katuwiran ang kanilang pangingibabaw.